Habang tinatanggal namin ang mga sakong ito mula sa kanyang pinaglalagyan, meron na palang nakatira sa ilalim nito. Meron na palang isang malaking cobra. Buti na lang hindi natuklaw yung kasama ko. Medyo may katagalan din kasi mula nung nailagay namin itong mga sako na to. Kaya hindi maiiwasang meron nang nakatira sa ilalim nito. So ganito nga yung ginawa ko para mabutasan yung mga sako ng ipot. Ginipit ko nga lang yung lata para matanggal yung bilog niya at maging matalas siya. Inikot-ikot ko nga lang yung lata para mabutasan yung sako ng ipot kasi dito ko itatanim yung talong. Kung makikita nyo, bilog na bilog yung pagkakabutas niya. Nilagyan ko ng 4 na butas yung bawat sako ng ipot. 4 lang ginawa kong butas para hindi sila maging crowded kasi kapag lumaki na sila, magiging siksikan yung kanilang kalagayan. Kaya ang ginawa ko ay 4 lang ang butas bawat sako. Naisip kong talong ang itanim dito para tumagal siya kasi meron akong nakikita na tumatagal talaga yung talong. Minsan abot pa ng 1 taon. Hindi tulad sa ibang pananim, kapag ka namunga na ay magpapalit ka na naman ng bagong tanim. So itong talong naisip ko na mas tumatagal siya kahit 1 taon na mahigit ay namumunga pa rin siya. Ganyan ang naging itsura nung nabutas ko na yung 4 na sako. Bali meron pa kaming mga nasa sako dyan at hindi pa namin napupuno. Bali yung mga palibot niyan ay lalagyan namin ng mga sako ng ipot at tataniman namin ng iba't ibang klase ng gulay. Kasi kung mapapansin nyo, nasa gilid kami ng ilog. Kaya kung nag-high tide ay pumapasok yung tubig. Pero kung lalagyan namin mga sako ng ipot sa palibot, ay maiiwasan yung pagpasok ng tubig. Yan, kung makikita nyo, yan ang dryer ng ipot namin. Mas maigi talagang merong dryer kasi napapanatiling tuyo at hindi malangaw yung aming poultry. So magkabilaan yan, meron silang dryer. Meron din kami mga kambing dito sa farm namin. At yung mga ipot na sobrang basa naman ay ibinibilid namin dito. Yung sako na yan ay ginagawa namin parang tent para kung sakaling umulan ay hindi siya mababasa. Yan yung mga ipot na basang-basa kaya binibilad namin dito. Meron din kami mga tanim na Madrid de Agua. Maganda ang Madrid de Agua kasi napaka-rich niya sa crude protein. Isa yan sa mga introduce ng Department of Agriculture para ipakain sa mga livestock. Makikita nyo palibot niyan ng aming farm ay punong-puno ng Madrid de Agua kasi mga pinapakain din namin sa aming mga kambing. So yung mga sako na yan ay binubungkal ko para maihanda yung mga punla para mailagay yung mga buto ng talong. So kailangan nating bungkalin yan. Kung makikita nyo ay parang lupa na siya. So sigurado ako na magiging malusog yung talong dito. So kailangan mo lang yan bungkalin para naman maging buwaghag siya. So ito ang isa sa mga paraan namin para mabawasan ang ipot dito sa aming farm. Nabawasan na yung ipot namin, napakinabangan pa namin bilang isang fertilizer yung mga ipot. Kayo mga idol, paano ba kayo mag-dispose ng mga ipot nyo? Kasi yung iba, oo, alam natin na binibenta talaga yung iba pero kalimitan kukunti lang naman yung naiipon. Tulad dito sa amin, ilang heads lang naman yung manok namin at kukunti lang yung naiipon namin sa loob ng 1 buwan. Ano bang paraan nyo para mabawasan yung ipot sa inyong mga farm? Sa susunod kong upload, meron akong i-share sa inyo kung paano ninyo maibabalik yung pangingitlog ng mga RTL nyo. Kasi meron akong RTL, more than 2 years na sila. Yung production nila ay bumalik sa 90%. Higit 2 taon na sila. Pero yung production ng itlog nila bumalik sa 90%. So isi-share ko yan sa inyo sa susunod kong video. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo ang bell button para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Sana may natutunan kayo sa maiksing video na to kung paano nyo ma-dispose o mabawasan yung mga ipot sa inyong poultry farm.